Lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, lahat ng mga bansa ay haharap sa iyo. Lahat ng mga wika ay ihayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat,
sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas. Ayan. Ayan. Para daw kita ang ating kagandahan. Yes. Joke yun, joke. Ayan, so sa mga nasa online po, pwede po tayong mag-type ng ating testimony kung paano naging mabuti, faithful si Lord sa atin sa buong linggong ito. Ayan, and painggan naman natin sa nasa church. Meron po bang gustong mag-testimony? Ayan ginagara ni Tatay Toto si Ate Jen. Palapakan po natin si Lord sa buhay ni Ate Jen. Hello po. Hello, magandang gabi. Testimony ko lang yung, nung nakaraan kasi, dumudumi kasi ko ng dugo. Puro talaga dugong buhay. Puro parang bang may mens ka. Tapos umiyak ako ng umiyak noon. Tapos pumunta ako sa doktor dito. Sabi ko noon, sabi niya, magpa-colonoscopy daw ako. Then natakot ako, umiyak ako kasi malilit pa yan ako Baka niisip ko baka may cancer ako sa colon. Tapos, yung tita nung biyanang ko, sinamahan ako sa ACE. Tapos, pinabasa yung resulta nung dumi. Yun, praise God, amoeba lang naman pala. Tapos, okay na sa ngayon, maganda na yung flow ng ko. Praise God talaga. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Praise God. So, healing, no? Thank you po. Yan. Meron pa po ba? Welcome back naman. May nakita akong pagbabalik ni Ma'am Joy Tanig. Ayan, yung sa'yo. Kasama si Baby. Hello. Ayan. So sige po, meron po tayong time para sa karagdagan pang testimony. Ayan si Angie. Palapalan si Lord. So yun lang po, magte-thank you lang ako sa Lord kasi sa ngayon po kasi, so 4 to po yung consolidation member ko. Yung isa po, medyo nahihirapan ako pero kasi nasa malayo siya, nasa Dubai po. So, praise God at kahit malayo siya, nag-commit siya, magpabalasik sa akin. So, kasi sa tagal kong natigil sa consolidation, medyo mahirap po siya sa akin. Kasi ang tagal din pong hindi ako nakakahawak ng consolidation. Pero yun nga po, nung pinagpe-pray ko siya, yun, praise God at meron na nga po kung 4 na member ng consolidation. I-pray din na magtuloy-tuloy din po sila. Yun lang po. Amen. Praise God. So, living testimony si Angie na pag in-apply natin yung Disciples Night message, meron talaga tayong mga made-disciples. Amen po ba? Yan, meron pa po tayong time para po sa ating last na testimony. Meron pa po ba? Bago tayo dumako sa ating praise and worship. Wala na? 5, 4, ayan, sige po kung wala na, tayo po tumayong lahat at tayo po ay maghanda para sa ating pagsamba at papuri. Amen! Praise God! Hallelujah! Pwede po bang lingunin nyo naman yung katabi nyo and kamayan nyo saglit, kamustahin nyo, musta ka, masaya ka ba, na nandito ka? Kapag ka po sinabing hindi, saan yung pintuan? Amen! Ayan! Praise God! Sige po, tayo pong lahat. Sino po dito ang handang magpuri sa Panginoon? Sino po dito yung matapang na sasabihing mahal niya ang Panginoon? Amen. Alam naman po natin, di ba, hindi lang sa pag-share ng Word of God natin pwedeng ipakita yung pagmamahal natin sa Panginoon at pagmamahal sa tao. Pero even sa worship, sa praise and worship natin, pwede nating ipakita iyon sa Panginoon sa mga oras na ito. Isipin natin, lahat tayo titingnan ng Panginoon kung paano tayo sumamba sa Kanya. Siguro lahat ng diba? Siguro ang likod nyo, para kayong si David kung para siya mag-praise and worship. Amen. Dahil dyan, tayo pong lahat ay magpuri sa Panginoon. Sama-sama po natin
ihayag ng ating mga labi kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. Sige po. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, oh God. Pakinggan mo, Panginoon, ang pag-aawitan namin, O Lord. Hallelujah. Let's sing. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sige nga po, church, parinig po natin sa Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Muli po natin awitin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, paglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal. Hallelujah, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, sige po, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Come on! Habang papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. For the last time we sing, mahal na mahal, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah, yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hindi namin ito magagawa, Panginoon, kung di mo kami unang minahal, O Lord. Mahirap magmahal, pero dahil sa iyo, Lord God, kaya rin naming mahalin ka, kaya rin naming mahalin yung ibang tao, Lord God. Sabi mo nga sa Romans 5:8, while we were still sinners, you died for us, Panginoon. Sa susunod na aawitin namin, Panginoon, makita namin yung grace mo sa buhay namin, Panginoon. Magagawa naming purihin ka, magagawa naming hindi ka ipagpalit dahil sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. We pray na makita namin to as we worship. Mahihigit pa bang pag-ibig? Sige po, patuloy po tayong umawit sa Panginoon.
po, patuloy nating awitin. Higit pa ba? Tingnan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Na kahit gaano kadami naging pagkukulang natin, higit pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Salamat, Panginoon. Di man ako dapat ibigin, ay minamahal pa rin. Salamat, Panginoon. Kaya't wala nang maiaalay, wala nang maibibigay, kundi ang pagpupuri, pasasalamat. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming papuri sa iyo. Tanggapin mo, O Diyos, ang awit. Tanggapin mo, O Diyos, ang himig ng pagpupuri at ng pasasalamat sa dakilang pag-ibig. Sige po, patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Tanggapin mo, O Diyos, ang awit. Tanggapin mo, O Diyos, ang himig ng pagpupuri at ng pasasalamat sa dakilang pag-ibig mo. Tanggapin mo, Diyos. Tanggapin mo, O Diyos, ang awit. Tanggapin mo, O Diyos, ang himig ng pasasalamat sa dakilang tanggapin mo, O Diyos, ang awit. Tanggapin mo, O Diyos, ang himig ng pagpupuri at ng pasasalamat sa dakilang pag-ibig mo. Tanggapin mo, O Diyos, ang awit. Tanggapin mo, O Diyos, ang himig ng pagpupuri at ng pasasalamat sa dakilang pag-ibig mo. Sige po, awitan lang natin ang ating Panginoon. Hindi natin to nagagawa sa bahay. Dito, let's give our worship. Let's give our heart. Let's give our honor to Jesus. Pasasalamat sa dakilang pag-ibig mo. Tanggapin mo, O Diyos, ang awit. Tanggapin mo,
Sige po, sambahin lang natin ang Panginoon sa sarili nating salita. Let's just worship Jesus right now for His love. Dahil sa katapatan niya, sa kabutihan niya, kung ano man yung ginagawa niya sa buhay natin, dahil sa kung sino siya. Let's just worship Jesus together in this place. Sige po, patuloy tayo sumamba sa Panginoon. Is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. Yes, O Lord. Down at your feet, O Lord. Is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling. Pwede po ba tayong lumuhod lahat? Awitin po natin ulit. There is no higher calling.
let's just stay at the feet of Jesus. Let's just stay at His presence. Sa paanan niya, wala yung mga roles natin, wala yung pagiging minister, wala yung pagiging nanay, pagiging tatay, pagiging breadwinner, pagiging leader. We are just His sheep na nasa paanan niya. Jesus, there is no higher calling than to be at your feet, Lord Jesus. Thank you for reminding us, Lord, that we live to worship you, to be at your feet. Thank you, Lord, na dito namin matatagpuan yung kapayapaan, yung kalakasan, Lord, yung pag-asa, yung pagbangon ulit sa paanan mo, Panginoon. Hindi namin kaya sa sarili namin, pero sa pamamagitan mo, magagawa namin, Lord. You are the vine, we are the branches, Lord. Lord, we pray that you strengthen everyone tonight, Panginoon, sa mga napapagod, sa mga nabibigatan, Panginoon. Palakasin niyo po kami, Panginoon, para makalaban kami sa mundo, para maipaglaban namin yung faith namin sa'yo, sa mga nangyayari ngayon, sa mga pangangailangan namin sa buhay. We ask of you, Jesus, gamitin niyo po ang gawaing ito to bless one another, Panginoon. Bless us with your presence. Bless us with your word, O Lord. Bless us with answered prayers. Bless us with your miracles, O God. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Ayan, masarap bang maupo sa paanan ng Panginoon? Amen. So dahil dyan, thank you, Lord. Isa nga pong thank you, Lord, sa mga tinouch ni Lord during worship pa lang. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And there's more pa kasi ngayon magmi-minister naman siya sa atin through His Word. So tawagin po natin ang ating tagapagsalita ngayong gabing ito. Ready na po ba? Ayan. Isa sa mga magagaling na rabbi. Pero yung topic niya tungkol din kasi sa pagiging rabbi. So, ready na po natin yung ating mga Bibles, mga notebook. Ayan. At welcome natin ang Panginoon sa buhay ng isa sa mga pundasyon ng iglesyang ito. Marami tayong matututunan sa Kanya. Let's welcome the Lord sa buhay ni Sister Erlinda Torres. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Nalalaman mo ang lahat at nasa iyo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, Wait lang. lahat ng mga bansa ay haharap sa iyo. Lahat ng mga wika ay ihayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa lukluk. Hello, hello. Purihin Good evening po sa bawat isa na nasa loob. Nandito. Amen. Gayon din sa mga nasa online, magandang gabi po sa inyo. Tayo po'y mag-aaral ng muli. Hallelujah. So tayo po ay patuloy na nasa February series. Hi, Levi. Special mention, ha? Okay. February series, ang ating series ay Lead by Following Jesus. Amen. At ang title natin ngayong gabi
ay the perfect rabbi. The perfect rabbi. Amen. At ang objective natin, layunin natin sa pag-aaral na ito, bakit mahalaga na maunawaan natin ang mensaheng ito? Upang makita natin kung anong klaseng guro ang sinusundan natin. Amen. Okay, maganda, no? Upang makita natin, makilala natin kung anong klaseng guro yung sinusundan natin. Okay? Kagaya ng introduction ni Armen yung nakaraan, ulitin ko lang. Sino ba sa atin yung may paboritong guro? Sa school. Kahit sa church, ano. Silently, meron tayong paborito talaga. So, kung i-review natin yung kay Armen nung nakaraan, ang topic niya ay, ano ay topic niya? Talmudim, tama. Ano ibig sabihin ng Talmudim? Disciples, tama. O daw, may dalawang klase raw ng estudyante, no? Anong klase yung dalawang estudyante natin? Student, BS disciples. So ano nga raw yung student ng isang guro? Ang student daw ay? Okay. Okay, nag-aaral lang siya, nakikinig. Okay, a student just want to learn, sabi ni Armin. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna yung manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo sa gabing ito na kami po ay sasamahan nyo sa aming pag-aaral. Dinadalangin po namin na pangunahan nyo kami na inyong banal na espiritu. Dumaloy po yung revelations ng mga salita mo. Makita namin ang aming sarili bilang disciple at yung aming sinusundan na guro, Panginoon kayo, Panginoong Jesus. Salamat po na tuturuan niyo pa kami sa gabing ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung isang klase daw ay disciple. Ang disciple daw ay nag-aaral siya at sinusunod niya at halos gayahin niya yung kanyang teacher. Hindi siya ordinaryong disciple. Ang ganda nun, yung talaga naman ganun eh. May nagtuturo, natututo naman, nakikinig, pero hindi naman sumusunod. Hindi siya disciple, estudyante lang siya. No? So ngayong gabi naman, ang topic natin ay the perfect rabbi. Yun namang guro. No? Di ba, ano ba ibig sabihin ng rabbi? Andiyan ba yung ating Ayan, Hebrew word siya, nang ibig sabihin ay my teacher, my master. Guru ko na, master ko, paano ba yung master sa Tagalog? Pinuno ko o Panginoon ko, pinuno ko o Panginoon ko o leader ko. Inaangkin mo. Hallelujah. Kasi nga, ang disciple ay more than a student. Talagang masugid siyang sumusunod sa kanyang guro. Hindi lang siya nakikinig. So, ano pa yung mga ibig sabihin ng rabbi? Siya isang Jewish scholar or teacher, one who studies Jewish laws. Ibig sabihin ay guru siya at dalubhasa sa kautusan. So, ang tawag ng mga Hudyo sa pinuno ng mga sinagoga, yung mga tagapagturo ay rabbi. Teacher sila ng kautusan at leader pa. So siya isang guro at pinunong espiritual. Amen. So yun na isang rabbi. At si Jesus daw ay tinatawag din nilang rabbi. Amen. Ang tawag din nila kay Jesus ay rabbi. Makikita natin yan sa sa John 1:2. Sinabi ni Nicodemo na bawal nga pala tayong mag-post dyan. Sa John 1:2, i-explaining ko na lang para madali ako. So, di ba sabi dun sa John 3:1-3, isang gabi raw ay mayroong isang pinuno ng mga Hudyo na pumunta kay Jesus. Punta siya kay Jesus isang gabi kung saan tumutuloy si Jesus. At sinabi niya sa verse 2, sabi doon, Rabbi, sa ibang salin, rabbi, sa ibang salin, guro, pinababaw. So, ang rabbi kasi isang guro. Rabbi, nalalaman namin na ikaw ay isang
guro na mula sa Diyos, isang rabbi mula sa Diyos, dahil hindi mo magagawa yung mga ginagawa mong himala kung hindi ka nagmula sa Diyos. So ang tawag ni Nicodemo, kahit si Nicodemo ay isang rabbi din, pinuno siya ng mga Hudyo sa sinagoga, sa church nila, sa templo nila. No? Pero curious siya na makita si Jesus at ang sabi niya, Rabbi, nalalaman ko, yan, Rabbi ang tawag niya. No? Doon sa Matthew 26:25, yun mali yung ano ko. So ang sinasabi natin, Rabbi din ang tawag nila kay Jesus. Ano? Dahil nagtuturo si Jesus at isa siyang dalubhasa rin sa kautusan. Alam niya ang lumang tipan. Sa Matthew 26:25, namali lang ako dyan, 26 yan. Sabi dyan, nakalatag yung huling hapunan. Nagla-Last Supper sila. Ano. Tapos, sabi ng Panginoon, may isa na magkakanulo sa akin, magtataksil sa akin. Sabi ganyan, kung sino man ang magsawsaw ng kanyang tinapay sa kopa ba yun? Ay siya. Sumagot daw si Judas, Rabbi, ako ba yun? Rabbi talaga tawag nila. So proof lang yon na ang tawag nila kay Jesus ay Rabbi. Rabbi naman talaga dahil nagtuturo siya, di ba? Amen. At leader siya ng mga disciples niya. Okay, para sa message natin, ito yung ating verses, Matthew 16, verses 13 to 17. Babasahin natin ng mabilis. Matthew 16, 13 to 17. Pwede bang may bumasa para sa akin? Nanunuyo agad dalamunan ko. Okay, pwede may bumasa. Matthew 16, verses 13 to 17. Ngayon, nakakita na ba? Okay po, pakibasa. Sa mga may dala po ng Bible, pakibuksan po natin. Matthew 16, verse 13. Okay. Nang makarating si Jesus sa lupain ng Caesarea Philipos, tinanong niya ang kanyang mga tagasunod, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao? Sumagot sila, may mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba naman nagsasabing kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong sila ni Jesus, pero sa inyo, sino ako? Verse 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Verse 17, sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. Amen. Praise the Lord sa kanyang salita. So dito, ito'y tagpo na kausap niya yung 12 niyang alagad. Di ba kasi may time siya na kinakausap niya talaga separately yung kanyang 12 disciples. So sabi niya, inaalam niya kung ano ang comment, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya, anak ng tao. Sabi nila, sabi po ng ilan, kayo si Elias, o si Juan Bautista, o si Jeremias, o isa sa mga propeta. So, yun ang comment ng mga tagalabas. Ano? Pero si Pedro, ang sabi niya, boldly sinabi niya, sumagot si Pedro, kayo ang Kristo. You are the Christ, the Son of the living God. Amen. Yun ang sagot ni Pedro. So, ano yung na-reveal dito sa sagot ni Pedro na ito? No? Number 1, meron tayo o siya na true revelation of who Jesus in our life. Okay? Iba yung sagot niya doon sa mga sinasabi ng tagalabas. Siya direkta, eksakto. Kayo po ang Kristo, ang the Son of the living God. Ano ba ibig sabihin ng Kristo? Aplido ba ni Jesus yun? Kasi minsan, Jesu Kristo. Hindi, ang Kristo isa siya, sa ibang salin kasi, kayo po ang Mesiyas. O kaya, ang Kristo, you're the Messiah or the Christ. Kasi yung Messiah, isa siyang Hebrew word na, ang Hebrew word siya na ibig sabihin ay the anointed one. At yung Christ naman ay Greek.
So pareho lang siya, Kristo or Mesiyas. Ibig sabihin, siya yung pinahira ng Diyos, pinili para maging tagapagligtas. Amen. And the anointed one. Wala nang ibang tagapagligtas. Si Jesus lang. Wala nang ibang inanoint. Kasi sa lumang tipan, pagka pinipili ka maging hari, or maging, ewan ko yung mga propeta, or basta something na pagka itatalaga ka sa isang gawain, binubuhusan ka ng langis, ino-anoint ka. Si Jesus, inanoint siya ng Panginoon, pinahiran siya ng langis para maging tagapagligtas natin. So yung sagot ni Pedro, eksakto. Sakto. Kaiba dun sa sagot ng tagalabas. Amen. Kayo po ang Kristo, ang buhay na anak ng Diyos. Meron, di ba sabi ng Panginoon, blessed are you, Simon, mapalad ka, Simon Pedro, dahil hindi tao ang nag-reveal sa iyo niyan, kundi ang aking Ama sa langit. So meron siyang talagang revelation kung sino si Kristo sa buhay niya. Alam niyo, maraming Kristiyano na tumanggap naman sa Panginoon, madali naman kasing tanggapin eh. Basta sinyeran mo, tatanggapin talaga. Pero wala siyang true revelation. Iba yan, iba yan. Kapag may true revelation, ang isang hinayuhan mo, kakapit yan. Kakapit yan, hindi aalis yan. Kasi meron siyang true conversion. Sa panahon ko kasi sa evangelical, ang tawag dyan ay conversion. Na-convert. Ibig sabihin na na-convert, nabaligtad. Parang mula dito, nagkaganon. Or mula dito, nagkaganon. Na iba talaga na bago. Sabi nga ng, may napakinggan akong preacher. Yung shocking preacher, nasa ano pa lang ako, nasa introduction, baka matapos na ako dito. Pero mahalaga kasi ito eh. Di ba nag-ahayo tayo, bakit yung iba hindi nagtatagal? Bakit yung iba ayaw sumunod, pero tumanggap naman? Nilid mo sa prayer, pero hindi naman sumunod. Kasi wala siyang true encounter with God. Hindi ka mukha ni Pedro. Meron siyang true revelation. Kapag tayo ay meron talagang true encounter with God, maninikit ka hanggang dulo. Walang backsliding. Kasi na-born again ka. Kasi yung napakinggan kong preaching din, sabi niya, you may be 21 years in the church, pero hindi ka saved. Church ka lang ng church, pero hindi ka saved. Kasi hindi ka naman na born again. Hindi ka na born again. Ba't ganun? Iba pala yung born again experience sa tumanggap ka. Kasi ang dali naman tumanggap eh. Nagandahan ka sa sharing sa'yo. Nilid ka sa prayer, tumanggap ka. Pero hindi ka naman talaga nagkaroon ng true encounter with God. Hindi ka na born again, hindi ka na born inside. Kaya nga sabi ng Panginoon na sa John 3, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Hanggat hindi ka na ipapanganak sa panloob mo, hindi ka makakapasok sa paghahari ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Excuse me po. Okay, naintindihan na natin. So, kapag hindi nagbabago, hindi siya born again inside. Hindi siya na ipanganak na muli talaga. So, paghahayo natin, pag-share, siguraduhin lang natin na intindihan niya. Kahit mabagal, pero naintindihan. Kasi, minsan naintindihan na nga, pero hindi mo naman alam kung talagang totoo sa loob. Okay, so ganyan ano. Kasi, okay, sabi ni Revelation kasi yung sinasabi natin, dahil tama yung revelation ni Pedro sa Panginoon, kayo po ang Kristo, ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi ng Panginoon sa verse 18, laktawan natin yung 18. Dito sa verse 19, sabi ng Panginoon, dahil diyan, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Nakalimutan ko yung exact ng verse. Teka, tingnan ko sa Matthew 16:19. Okay? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit.
At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So dahil tama yung revelation ni Pedro kung sino si Jesus, open sa kanya ang langit. Ibig sabihin, kung ano meron sa kaharian ng langit, mabubuksan sa kanya. Amen. Ano ba meron sa mga kaharian ng langit? Diyan ay may healing, may deliverance, may forgiveness. Lahat ng kung ano kung ano sa langit, hawak-hawak mo na yung susi. Hindi si Pedro may hawak ng susi. Hindi ibig sabihin na si Pedro. At dahil ikaw ay Pedro sa 18, ibibigay ko sa mga susi ng kaharian ng langit. Hindi. Ang sinasabing bato ron ay si Jesus. So kapag true ang revelation natin sa Panginoon, magkakaroon tayo ng power to see what's inside the kingdom. Amen? The love of God, yung healing, yung forgiveness, lahat-lahat na magiging atin. Amen? Okay. So, sino ba para sa atin si Kristo? Tama ba yung revelation sa iyo kung sino si Kristo? Amen. Sana. Hindi lang tayo church-goer, kundi talagang follower at ginagaya si Kristo. Amen. Okay? So, yung mga tagalabas naman, ng haba na agad, yung tagalabas, wala silang true revelation. Di ba nakikita nila si Jesus nagpapagaling, yung lumpo napapalakad, yung bulag nakapapakita, yung patay nabubuhay. Ganun lang nasasabi nila. Isa siyang propeta. Para siyang si propeta Elias. Pero hindi nila masasabi na siya yung Kristo ang tagapagligtas. Wala silang true revelation. Kaya kawawa sila. Amen. So, dapat meron tayong true revelation. So, ano pa yung na-reveal dito? Number 2, Jesus, excuse me po. Ano pa yung na-reveal dyan? Ano sabi? Jesus is a perfect rabbi. Na-reveal din dyan sa istorya na yan na si Jesus ay isang perfect rabbi. Bakit? Hindi lang tagapagligtas ang pagkakilala ni Pedro sa kanya, kundi perfect rabbi. Isa siyang perfect na guro. Bakit? Kasi through his character, in his character, sa character ni Jesus, nakita ni Pedro, nakita ng mga talagad yung karakter ng Panginoon. Kaya tama yung revelation nila. Kasi ang Panginoon mahabagin siya, mapagpatawad, mababang loob. Amen. Yung teacher natin na yan ay mahabagin, mapagpatawad. Diyan ba? Ang dami dapat dito. Mahabagin siya, di ba? Pagka nagpapakain siya ng 5,000. Kasi yung mga tao, sabi ng mga alagad, gabi na kung pauuwi natin sila, baka mahilo sila sa daan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi natin sila pauuwi dahil pagod sila at gutom. Kaya kumanap sila ng may tinapay at isda. Dahil nakikita ng Panginoon yung kalagayan ng mga tao. Pagod sila sa pagsunod sa Kanya. Kaya alam niya yung kalagayan ng mga tao na sumusunod sa Kanya. Amen? Amen. Mahabagin siya, tapos mapagpatawad. Di ba? Yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, hindi naman niya hinatulan, di ba? Ang sinabi niya, huwag ka nang magkasala. Pinagtanggol pa nga na huwag batuhin, huwag patayin. Kasi mapagpatawad nga siya. Maganda yung karakter ng Panginoon at mababang loob. So bibilisan ko na kasi mga konti na oras ko. Perfect na rabay tayo dahil sa kanyang mga gawa, in His deeds. Okay? In His deeds. We have a perfect rabbi dahil yung gawa niya ay perfect din. Araw-araw, nalagay ko lang dito, araw-araw lumalakad siya para mangaral. Araw-araw. Nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo. Making different miracles. So, perfect din siya sa gawa. Perfect sa gawa. Di siya tamad. Hallelujah. Okay, bilis naman niya. Sabi, letter C sabi, perfect din siya sa kanyang reputasyon. Ano ba yung reputasyon? Reputation. Ibig sabihin niyan ay dangal, kung ano pagkakilala sa'yo, at yung integrity mo, yung katapatan.
Walang masilip na mali sa Panginoon. He's perfect in reputation, ano. Kaya, yung walang maibubutas sa kanya, no. So, sa letter D, perfect din siya sa kanyang own walk with God. We have a perfect rabbi who is perfect in his own walk with God. Perfect. Bakit siya perfect sa kanyang lakad sa Panginoon? Kasi meron siyang prayer life. Meron siyang time with God. Okay? Kasi personal na yun in his own walk. Di ba pag madaling araw, pumupunta siya sa bundok at nagpe-pray? Meron siyang time with God. Hindi siya kumikilos na hindi kumukonsulta sa Panginoon. So, meron siyang personal devotional life. Hindi ko lang nalagay yung devotion kasi ang alam niya Old Testament. Kabisado niya yun eh. Pero yung kanyang own walk with God, meron siyang time with God. Sana tayo din, ano. At perfect din siya in handling the Word of God. Okay? Perfect din siya in handling the Word of God. Bakit? Paano niya ginagamit ang salita ng Diyos? Sabi diyan, He uses it perfectly on situations. Halimbawa, sitwasyon niya, tinutokso siya ni Satan na dahil gutom siya, kaya gawin mong tinapay yung batong to. Pero sabi niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, magaling siyang mag-handle ng Word of God. Amen. Kahit sa Old Testament. Amen. So, application na tayo. Panay ang taas na nun. Paano natin ito apply sa sarili bilang alagad ni Jesus? Amen. Sabi ko dito, we are not perfect, but we can be good. Hindi tayo perfect kamukha ni Lord. Pero pwede tayo maging mabuti. Sa karakter, in character, wala dyan yan, nandito lang sa notes ko. We can be good naman in character din dahil tinuturoan tayo ng ating rabbi na maging mabuting tao dahil sa salita niya. Diba? Pag nagbabasa ka ng salita niya, tinuturoan ka niya. Dahil rabbi nga siya. Hindi lang siya personal na nagtuturo sa atin, pero meron siyang salita na iniwan sa atin wherein we can learn. Araw-araw tinuturoan niya tayo kapag tayo ay nagdi-devotion. Amen. Diyan nababago yung karakter natin sa devotion. Amen. Sa gawa naman, tulad niya, pwede din na gayahin natin kung paano siya gumawa. Okay? Maglingkod tayo sa mga tao sa pamamagitan ng paghahayo, pagpe-pray sa may sakit. Dapat may gawa din tayo tulad niya. Perfect in deeds, let's be good in our mga gawa din. Paano yung paikutin natin yung mga gawa, kung ano yung ginagawa. Nagsasakripisyo. Kung siya nagsasakripisyo, tayo rin pwedeng magsakripisyo para maging kagaya ng ating perfect rabbi. At sa reputasyon, sabi, yung reputasyon ang mahirap. Alam niyo, minsan hindi natin mapiplease lahat ng tao. Gusto natin maganda yung image natin, yung reputasyon natin. Pero, hindi lahat magugustuhan ka. Merong kahit ano gawin mo, masama ka pa rin. Amen, paano kung halimbawa, nagsusumika pa na nga maging Kristiyano, maging sumunod sa Panginoon, sabihin ka pa na, banal na aso naman yan eh. Ano gagawin ninyo? Mga naghahawak pa yun ng Biblia, pero mga banal na aso naman yan eh. Merong ganyan. Bakit? Kasi kaaway sila ng Ebanghelyo. Wala silang relasyon sa Panginoon. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi nung minemeditate ko yan kasi may nagsabi sa amin, ganyan, pamilya, may problema kasi kami sa lupa, mga Torres. May problema sa lupa at syempre kalaban. Yun pananampalataya ang inaatake.
Hawak ko ng Biblia, mga sakim naman, mga hama naman. Okay, wala tayong magagawa. Doon sabi ng Panginoon, kung ako na guro ninyo, ay pinangalanan nilang Beelzebub. Sino ba si Beelzebub? Prinsipe ng mga demonyo. Kayo pa na mga alagad ko lang. Hindi tayo ihigit sa guro. Kung ano ginawa nila sa akin, gagawin din nila sa inyo. Kaya kalma lang. Kalma lang. Paraanin mo palabas, papasukin sa tenga, palabasin sa kabila. Amen. Basta, hindi naman lahat ng tao ganun ang tingin sa iyo eh. Ang Panginoon may mga kalaban din eh. Actually, nung sabihin siya ng prinsipe gumagawa ka ng himala dahil sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo or Beelzebul. Basta isipin mo, nagpagaling na nga. Yung bulag nakakita. After that, sasabihin na, kaya ka naman nakapagpagaling dahil prinsipe ka ng mga demonyo eh. Imagine that. Gumawa ka na ng magaling, ayaw pa rin. Kasi kalaban sila. At wala tayong, alam nyo kanina umaga, ang devotion ko ay sa Acts, sa Proverbs 9, sabi doon, Proverbs 9:8, yata yun, 9:10, ganyan. Kapag daw sinaway mo yung mangungutya or scorner, yung tawag dito, yung mga ngutya, ay kakagating ka nila. Kaya iinsultihin ka pala. Huwag mo raw sawayin pala yung mga manlilibak o mga mangungutya dahil iinsultuhin ka nila. Kaya huwag mo nang patulan. Maiinsulto ka lang. Naranasan ko yan eh. Abay, nasaktan yung apo ko eh. Sisitahin ko lang yung pinaso kasi dito ng bakal eh. Tinesting daw kung kasi welder. Welding doon sa may gawin namin. Mainit, napaso, sikit. Pinuntahan ko, ba't naman? Tetestingin mo yung welding sa apo ko. Abay, maya-maya yung ina sumugod at hindi na kami nasingit. Nonsense na tao. Talaga, ang hirap patulan. Kaya buti pa talaga, manahimik ka na lang. Kasi, iinsultuhin ka pa at saka masasaktan ka lang pala pagka pinatulan mo. Kaya, never na tayo. Kahit iniingatan natin reputasyon natin, hindi naman lahat ng tao ay mapiplease natin. Pero yung iba naman natutuwa naman talaga sa atin eh. Dami naman din pumupuri sa atin eh. So we can be good also in our own walk with God. Kung meron tayong intimacy din, tulad ni Jesus, time ng prayer, time ng devotion, serving God, susuriin din natin yung ating lakad sa Panginoon. Nagagawa ba natin yan? Nakakapag-intimate relationship ba tayo sa Lord through quiet time? Noong araw ang tawag namin, quiet time. Okay, so paano natin naman ito ay handling Word of God? We can be good in handling the Word of God. Paano? Nagsisikap ba tayong matuto? Para matuto tayo mag-handle correctly ng Word of God. Dapat aral ng aral. Basa ng basa. Alam niyo nung araw, wala kasing walang Google, wala, footnotes lang sa ilalim na ako nag-aaral. Pero gustong-gusto kong mag-aaral talaga. Makita, bakit sinasabi si Jesus ay hindi Diyos? Hahanapin ko sa ilalim ng footnotes. Pero ngayon, ang daming ways to learn. Ang daming mapapakinggan. Magsikap tayo so that we can perfectly handle the Word of God. Amen? At basa ng Bible. Okay, conclusion na tayo, sabi dito. Sa Luke, ang ating key verse, ito, hindi ko nabasa, ito. Sa Luke 9:35, sabi dito, Then a voice from the cloud said, This is my son, my chosen one, listen to him. Sabi raw mayroon daw boses na nanggaling sa langit at sinabi sa kanila, ito ang aking anak na aking pinili, siya ang inyong pakinggan. So sinasabi talaga ng Father in Heaven, pakinggan nyo yan. Kasi yung iba, ayaw maniwala sa Kanya. Pero
Sa mga alagad niya, sabi niya, listen to Him. Amen. O so bilang conclusion natin pa, sabi dito, dahil perfect yung ating master at guro, si Jesus, walang alinlangan na pwede tayong makinig at sumunod sa Kanya. Amen? Okay, naisin natin na maging katulad niya. Ba't nawala yung yun, sa paghahayo, paano natin ma-apply sa paghahayo? Ba't nawala dito? Okay, paano natin ma-apply sa paghahayo? Kasi, buong taas noon na makakapaghayo tayo at buong sigasig na magagawa natin dahil we have a perfect Rabbi. We have a perfect God na pwede nating sundan, pakinggan. Kaya, very proud tayo na mag-share. Amen? At naisin daw natin na maging katulad niya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen? Amen. Sige. Praise the Lord. Marami po ba tayong natutunan? Amen. Ayan. So, share ko, parang summary lang nung sinabi ni Tita Neng. Thank you, Tita Neng, sa dami kong natutunan, dami kong notes dito. Ayan. So, parang isa-summarize ko lang yung shinare niya na in a way, kung paano siya ni-reveal sa akin ng Lord. Una dun sa Matthew 16:13-17, yung key verse natin. Inisip ko, what if tatanungin natin to sa sarili natin? Paano ba natin tinitingnan si Lord? 'Di ba? Kasi tinanong niya si Pedro, para sa'yo, sino ko? Kung tatanungin tayo ngayon, para sa'yo, sino ko? Kasi pwede nating i-treat si Jesus like kagaya ng mga sinabi ng iba. Anong sabi nila? Si Jesus ay si John the Baptist. Si Jesus, siya daw ay si Elias. Siya daw ay si Jeremias. Para kay Judas, siya ay rabbi. Sa atin personally, how do we see Jesus? Ngayon, tanggalin muna natin yung mga alam natin kay Jesus. Of course, siya ay Lord and Savior, siya ay nagpako ng sarili niya sa krus. Pero how do we treat Jesus ngayon? Si John the Baptist, ano yung pagkakakilala sa kanya sa Bible? Siya yung nagbabaptize para sa repentance. Tama? Para mabago sila sa kasalanan nila. How do you treat Jesus ngayon? Do you treat Jesus as the Messiah or you just treat Jesus na tagalinis sa kasalanan? Lumalapit lang ba tayo sa Panginoon dahil may kasalanan tayo? Tapos nagpapalinis tayo. Pero we don't see Him as Rabbi. Hindi natin siya sinusunod. Gusto lang natin magpalinis ng magpalinis. Magkakasala tayo, lalapit tayo sa Kanya kasi may kasalanan tayo, magpapalinis tayo. Pag malinis tayo, babalik na naman tayo sa mundo, magkakasala na naman tayo. Pag ganun tayo, tinatrato natin si Jesus as John the Baptist. Nakuha po natin? Ano yung nakita pa natin sa Kanya? Si Elias. Ano yung meron kay Elias or Elijah? Si Elias, napakadaming miracle na ginagawa. Tama. Kilala siya dahil sa miracles. Do we treat, evaluate natin yung sarili natin. Bakit tayo lumalapit kay Jesus? Dahil ba siya ay tagapagligtas o dahil siya ay gumagawa ng himala? Lumalapit ba tayo kay Jesus kasi may kailangan tayo? Kailangan natin ng kagalingan? Kasi may sakit tayo? Kailangan natin ng provision kasi wala tayong pera? So pagtapos na yung mga miracle, hindi na siya rabbi sa atin? Nakuha po ba natin? Kasi kapag ganon, tinatrato natin si Jesus as Elijah o Elias. Hindi siya Christ. Hindi siya rabbi. Walang pagsunod eh. Nakuha po natin? Another is si Jeremias. Si Jeremias o iba pang mga propeta. Tinignan ko sa Bible, yun yung mga minention nila kay Jesus. So, ano si Jeremias at sa mga propeta? Si Jeremias ay marami alam tungkol sa future. So, why do we come to Jesus? Kasi Jesus, hindi ko alam kung ano mangyayari sa future eh. Gusto ko kasi malaman yung future eh. Gusto ko malaman kung ano mangyayari sa akin sa hinaharap eh. Gusto ko ng knowledge eh. Kaya tayo lumalapit kay Jesus. Nakuha ba natin? Kasi gusto natin ng knowledge. Gusto natin ng futuristic mga revelation, kung ano yung mga gagawin ni Lord sa future.
Pero kung di natin siya tinatrato as rabbi and as Christ, tinuturing lang natin siyang propeta. Kaya ang tanong, how do we see Jesus? Nagiging kagaya ba tayo nila? Isa pa, hindi nakalagay dun sa Matthew 16:13-17, pero minention ni Tita Neng si Judas. Si Judas, tinrato niya si Jesus sa salita as rabbi. Tinawag niya si Jesus as rabbi. Pero, di ba kayo nagtataka? Bakit niya tinatwa si Jesus? Kasi pwede nating tawagin si Jesus na rabbi sa bibig. Pero hindi sa gawa. Pwede nating sabihin na si Jesus yung master natin sa bibig, kagaya ni Judas. Pwede nating sabihin sinusunod natin si Jesus sa bibig, pagkaharap yung ibang mga tao, pag nasa church. Pero sa bahay, hindi. That's why andali nating itakwil si Jesus. That's why we betray Jesus. Kagaya ni Judas. Amen? Nagigets po ba natin? Evaluate natin yung sarili natin ngayon. Si Jesus ba talaga ay Christ sa atin? Paano naging Christ si Jesus kay Peter? Ano po yun? Nakikinig kayo kanina. Paano naging Christ si Jesus kay Peter? Ano yun? Bakit? Ano yun? Yes. May revelation from God the Father. Isa pa to. Buti na lang si Peter, may revelation, plus tinuring niya si Jesus as rabbi. Pero maraming Kristiyano, may revelation, pero walang rabbi. Naka-encounter si Jesus, pero hindi siya tinuring na rabbi pagkatapos. Nag-encounter sa church, pero pagkatapos nun, walang rabbi. Ano ba yung rabbi ulit na sabi ni Tita Neng? Ano yung guro? Master. Hindi siya ordinary teacher, kagaya ng teacher, si Ma'am Joy, dito, si Ma'am Judy, sino yung mga teachers natin dito. Pag sinabing rabbi, master, tama? Maraming nakakuha ng keys of the kingdom of heaven. Maraming nakaranas ng miracle ng Panginoon. Maraming na-reveal sa kanila si Jesus Christ. Pero bakit nag-backslide? Walang rabbi. Walang pagturing na rabbi kay Jesus. Nakuha po natin. Nakita ko sa buong message, ang pinaka nagkaroon ng impact sa akin. Laging mutual ang ginagawa ng Diyos sa tao. May gagawin siya, may gagawin tayo. Ni-reveal ng Diyos yung sarili niya sa atin, ituturing natin siya dapat na rabbi. Ganun dapat kung gusto nating maging kagaya ni Jesus Christ. Kung gusto natin makatagal sa persecution. Sabi nga ni Tita Neng, di ba? Talagang yung persecution, kahit gaano ka-perfect yung gawin mo sa buhay, talagang meron talagang mga hindi magagandang masasabi sa atin. Paano ka tatagal? Mahirap. Hindi ka tatagal. Sabi nga, persecution in the last days, mas lalong magiging matindi. Paano ka tatagal? Dapat dalawa yon meron tayo. Yung revelation from the Father God, na si Jesus Christ, yung Messiah, plus yung pagturing natin sa Kanya na Rabbi. Nakuha po natin. Ganon din sa iba. Para sa akin, no? Kasi, of course, this is Disciples Night. So, dapat ganito yung ginagawa natin sa ibang tao. Tama? Amen. I think, para sa akin, habang nakikinig ako kay Tita Neng, mahirap pala talagang maghayo kung, una, walang revelation sa kanila si God the Father. So, dapat pala pinagpipray natin yon. Tama ba? Na-experience nyo ba maghayo ng maghayo at wala ka nakukuha? Amen. Di ba? Ang hirap. So, dapat pala pinagpipray natin, Father, reveal mo po ang sarili mo sa kanila. Nandun yung prayers talaga. Sabi sa katabi, bago tayo maghayo, pray muna tayo. Ayan, mahirap kumilos mag-isa. Amen? Amen. And, pangalawa, hingin natin sa Lord
At una, hingi natin sa Lord na ituring nila siya na rabbi. Tama. At pangalawa is maturo natin sa kanila. Kaya yung evangelism natin, may ika-4 na tuntunin. Ano yung ika-4? Ano po yung ika-4? Paano yung pag-accept? Uy, parang di kayo naghahayo. Ano po? Sige nga, buksan niyo yung for SL. Nandiyan yan sa pakibasa. Nasa bandang dulo yan. Sige ate, siya. Yung may paragraph dyan eh. Yung pananampalataya ay hindi lang sa pamamagitan ng salita. Di ba may ganun tayo dyan? Sige. Nakita nyo na? Ayan, sige ate. Pwede yung ito na lang. So yun po, ang pagsampalataya ay hindi lang pagbuka ng bibig. Ito ay nakikita sa gawa. Ang tunay na pagsampalataya ay pag-amin na siya ay makasalanan at nararapat lamang maparusahan. Pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon at pagsuko ng buhay sa Kanya. Amen. Ayan nilinaw natin yan, di ba? Ang pagsampalataya ay hindi lang pagbuka ng bibig. Ito ay nakikita sa gawa. Ito yung dapat nililinaw natin kapag naghahayo tayo. Hindi porket tumanggap ka ngayon ay ligtas ka na. Dapat nagpapatuloy ka. Dapat ginagawa natin. Yan ang tunay na pananampalataya. Amen. Dapat, in short, kung ibibase natin sa message ni Sister Neneng, dapat tuturing mo na siyang rabbi simula ngayon. Amen. Pag walang rabbi, walang salvation. Tama ba? Kasi si Jesus lang, bakit ba natin siya dapat ituring na rabbi? Siya yung magdadala sa atin sa kaligtasan. Amen? Siya yung maglilid sa atin. Ang hirap kaya. Kaya mo bang babago yung character mo? Yung sinasabi ni Sister Neneng kanina, ano yun? Character, deeds. Kaya mo bang gumawa ng himala? Kung wala si Jesus Christ? Hindi po, di ba? Mahirap. Kaya mo bang magkaroon ng magandang reputasyon? Mag-isa? Ang hirap, di ba? Kaya ba nating handle yung Word of God ng tayo lang? Ang hirap, di ba? Kailangan natin ng rabbi. Kailangan natin ng rabbi sa buhay. Amen? Sabi nga po ni Tita Neng, lagi tayong may rabbi. Hindi mo namamalayan may rabbi kang sinusunod. Meron kang rabbi. Sino yung pinapakinggan mo? Sino yung sinusunod mo? Sino yung pag nakikita mo lahat ng ginagaya mo, ginagawa mo? Sino yung nagbibigay ng influence sa'yo? Laging meron. Sino yung influencer? Influencer, modern term lang ngayon, pero who is the influencer in your life? Sino yung tinutularan mo? Diba? And there's no one perfect. Lahat imperfect. Pero si Jesus yung perfect rabbi. Amen. Kaya nga ang maganda kay Jesus, pag siya yung tinularan mo, hindi ka mamamali. Hindi ka madidisappoint. Kasi ngayon, daming kumakalat na ganyan naman yung mga Kristiyano. Banal-banalan. Diba? Paano nakatingin sa tao? Huwag kasi tao. Ang tao may kahinaan. Diba? Yung asawa niya, babanggitin ko na. Diba? Ako personally, medyo, kung i-base ko yung salita niya, oo, medyo hindi maganda. Kasi medyo attacking yung dating sa ibang tao. Gusto mo silang madala kay Lord. In a way, medyo emotional yung pagkakasabi niya. Tama ba? Pero hindi mo siya masisisi. Kasi ang daming bash na natatanggap nung asawa niya at family niya. So, dinidefend niya I think, medyo naging emotional yung way niya ng pagkakasabi niya. Pero still, it is the Word of God. Word of God pa rin naman yung sinasabi niya. So ngayon, dahil nga yung mga tao, hindi naman natin masasabi, hindi naman nila alam yung mga ganitong bagay, ang nakikita nila, yung way niya, hindi yung Word of God.
yung way ng pagsasalita niya, hindi yung word of God. Nakukuha po natin. Pero again, saan tayo titingin? Sa perfect rabbi, sa word of God. Ano ba yung sinasabi ng word of God? Amen? Nakuha po natin. Hindi tayo matitisod kapag kay Jesus tayo nakatingin. Lahat ng tao may imperfections. Amen? Lahat ng tagapagsalita may imperfections. Ano titingnan natin? Yung Bible. Ano yung sinasabi sa Bible? Si Jesus at yung Bible ay iisa. Amen? Gaano man ka hindi natin gusto, yung nagde-deliver ng salita, yung salita pa rin yun eh. Alam naman tayong magagawa, yun pa rin yun eh. Nakuha po ba natin? Amen po. Tayo personally, para hindi tayo natitisod, kay Jesus tayo titingin. Amen? Kapag kay Jesus tayo nakatingin, hindi tayo agad ma-offend sa mga ganong bagay. Amen po. And even tayo, magiging kagamit-gamit din tayo para sa iba. Hindi rin tayo ma-offend kung tayo naman yung parang feeling natin, nag-share tayo tapos uhusgahan pa tayo. Hindi, ginagawa natin yun dahil kay Jesus Christ eh. Hindi naman kayo yung piniplease ko, si Jesus eh. Tama ba? Nakuha ba natin? Let's fix our eyes on Jesus. Amen? Madaling mag-preach, madaling makinig sa mga preachers kasi si Jesus yung tinitingnan natin. Amen po. So sige po tayo lahat ay tumayo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So sige po, evaluate po natin yung sarili natin. How do we see Jesus Christ? Siya ba ay parang si John the Baptist na lang? Lumalapit lang tayo pag may kailangan tayo, pero pag may kasalanan tayo para magpalinis tayo ng banal na dugo, pero hindi natin siya sinusunod? Siya ba ay nagiging si Elias? Lumalapit lang tayo dahil may kailangan tayong himala, pero hindi naman natin siya sinusunod? Siya ba ay parang mga propeta, si Jeremias? May kailangan lang tayong knowledge. Gusto natin malaman yung future, pero hindi naman natin siya sinusunod. Kagaya ba tayo ni Judas, na lumalapit tayo sa kanya, tinatawag natin siyang rabbi, pero hindi naman natin siya sinusunod? O kagaya tayo ni Peter, may revelation, pero tinuturing pa rin siyang rabbi. Thank you, Lord. Lord, kung meron naman sa amin na hindi nagiging kagaya ni Peter, Lord, Father God, reveal mo po si Jesus Christ sa amin. Lalo na sa mga nasa online, Lord, kung meron mang bagong nanunood, Lord, we pray na i-reveal mo po sa amin si Jesus Christ, kung sino talaga siya. That He is Christ and He is the perfect Rabbi. Sige, ngayon, pag-pray natin yung mga gusto nating madala sa Panginoon. Lord, reveal mo po. Pag-pray natin sila, Lord, ipahayag mo po ang iyong sarili. Ipahayag mo po si Jesus Christ kung paano ka nagpahayag kay Peter. I-reveal mo po si Jesus Christ bilang anak ng Diyos, bilang Kristo, bilang the Anointed One. Sige po, pag-pray natin sila. Paalala niyo po sa amin ngayon, Panginoon, yung mga taong ito na gusto mong makakilala sa'yo. Lord, we pray for them right now. Sige po, let's pray. Prayer is power. Samantalahin natin yung pagkakataon na sama-samang mailapit sila sa panalangin, yung mga kaluluwa na ito. Save them, Jesus. Save them, Lord. Save them, Father God. You are the only way, the truth, and the life, Jesus. Ngayon naman, Lord, dinadalangin po namin na maturing ka naming rabay hanggang sa pagbabalik mo. Na makita ka namin that you are everything
Higit ka kay John the Baptist, higit ka pa sa repentance, higit ka sa knowledge of the future, higit ka sa mga miracles. Ikaw ang lahat ng ito. Ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming Panginoon. I pray for everyone right now, including me, Lord, including yung mga nasa online, na hindi lang kami maging puspos sa spirit, pero makasunod kami in Jesus' name. Maging obedient po kami. Ma-follow namin yung mga salita mo, yung mga revelations mo, yung mga leading mo. Kahit anong emotions namin, Lord, kahit may pinagdadaanan kami, kahit tinatamad kami, kahit wala kami sa mood, Lord God, mapili namin sumunod sa'yo. Mapili namin sundan yung lakad mo, Panginoon. Maging matatag kami anumang persecution yung dumarating sa amin, Panginoon. Dahil alam namin na ikaw ang perfect rabbi at nasa iyo ang eternal life. In the name of Jesus. Lord, pinagpipray din po namin. Sige, sa oras na to, pag-pray naman natin yung mga alagad natin, yung mga members natin, yung mga gusto nating madala kay Lord. Lalo na yung mga nawawala na, pag-pray natin sila na makita nila ulit yung benefit ng pagsunod kay Jesus Christ. Makita nila ulit na kay Jesus ang sagot. Only through Jesus Christ. There is no other way. Si Jesus Christ lang. Yes, Lord. Nilalapit po namin sila sa iyo sa oras na to, Panginoon. Maging rabbi ka po sa kanila. Maturing ka nilang master, Lord. Hindi lang savior, kundi master ng buhay nila, Panginoon. We pray, Lord, for breakthrough sa kanila. Kung meron mang nalulugmok ngayong oras na to, nasa kasalanan, we pray for freedom, Panginoon. In Jesus' name, O God. We pray na makatayo sila at makasunod ulit sa iyo, Panginoon. Makalakad ulit ng sumusunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po sila, O God. Hallelujah. In these last days, Lord God, makita nila ulit na ikaw lang yung daan, katotohanan at buhay. In Jesus' name. And Lord, throughout this week, Panginoon, sa paghahayo namin, empower us, Lord God. Samahan niyo po kami ng Holy Spirit niyo po, Panginoon. Hallelujah, na tatayo kami, mag-share kami sa kanila in whatever way, Panginoon, online man or physical, o saan mo man kami ililid. Lord, we pray, Lord, hallelujah, na may pagkilos namin at may pagkilos mo, Panginoon. Hallelujah, napapakilala niyo po si Jesus Christ sa kanila as we speak your word, Panginoon. And help us, Lord, to share the knowledge na kailangan din nilang ituring si Jesus na Rabbi, Lord. Bigyan mo po kami ng wisdom and knowledge sa pag-share, Panginoon. Boldness sa pag-share, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus. I also pray, Lord, nililid lang ako ipag-pray. I pray for every devotional life ng bawat isa na maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon, kung ano talaga ito. And I pray, Lord, na lahat ng mga oaths namin sa rock, yung obey, Panginoon, ay magawa po naming lahat. Kung saan mo kami nililid, Lord, dun kami pupunta. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, dito na po natatapos ang ating gawain. So, nag-pray na po tayo for the souls. Ayan. See you na lang po may youth pala tayo. Tamang-tama. So, mag-invite po tayo ng youth sa darating na Sunday, 4 p.m. Ayan. God bless po. Di kita iiwan, di pababayaan.